So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, kaka-upload lang. So actually or basically hindi ako nag-re-review ng mga kada upload or kaka-upload lang na battle kasi syempre wala, ayoko lang, no? Parang respect sa platform kung sino man yung nag-upload nung battle na yun, kaka-upload lang. So, respect lang din. Pero, naisip ko, ilagay na lang to sa parang 3 days after. 3 days or 4 days after. So, hindi ko alam kung kailan ko to ilalagay or kailan ko to i-upload, no? Or i-schedule. I-upload ko siya pero di ko pa sure kung kailan ko siya i-schedule, no? So, isa rin kasi to sa mga inaabangan kong battle. Alam nyo kung bakit? Parehas silang semi-finalist ng taon na to. So ito yung Lipcram versus Goryong Talas. So alam niyo naman na si Lipcram is finalist siya ng Isabuhay 2020, which is ang nag-champion doon si Mzite. Then Goryong Talas naman finalist din siya sa Isabuhay 2021, which is ang nag-champion doon J Black. So, nakita nyo yung ano doon. Kita nyo yung ang tawag dito. Yung ganda ng titulo, no, na runners up ng kanya-kanyang tournament, no. Si Goryo nakalaban niya sa semifinals ng Isabuhay 2022, no. Isabuhay 2022 kasi sumali ulit si Goryo noon eh. So nakalaban niya naman doon is finalist din, no, si Pistol, no, si Pistol. So ayun, magandang battle to kasi syempre finalist sila parehas sa 2020 at 2021. So tignan natin kung anong klaseng battle. Lipcram, putik, parang sunod-sunod yung naging battle niya. Sunod-sunod din yung naging review ko kay Lipcram sa channel natin. Kung titignan nyo, na-review ko yung Lipcram Supremo, na-review ko yung Lipcram Damsa. Tapos ito naman, Lipcram Goryong Tala. So, ayun. Sunod-sunod din yung nagiging review ko kay Boss Lipcram, no? So, ayun. Walang shoutout kasi wala pang nagre-request nito kasi nga sabi ko nga sa inyo, bago pa lang tong battle na to, halos kaka-upload lang, pero isisingit ko to or ilalagay ko na lang 3 days after or 4 days after. Not sure kung kailan ko siya i-schedule, pero gusto ko na siyang panoorin, gusto ko na siyang reviewin, kaya sabay-sabay nating panoorin at reviewin yung Lipcram vs Goryong Talas. Let's go. Nakaka-excite to, men. Ako na nagsasabi sa inyo, nakaka-excite. Let's go. Goryong Talas. Goods. Yo, 15 years akong nanahimik. Goods. Mali. 1 year lang pala. Mali. Goods. Yo, 15 years akong nanahimik. Ay, mali. Nagpas 1 year lang pala. Kaya sa mga sumugal sa laban, kamusta? Pero sino pupusta kay Lipcram? Sino kay Lipcram? Ikaw? Magkano ka? 5K? Wala. Tangina. Walang bobong pumusta. Pero ang galing ha. Dumula ka. Wala bang depositong padala? Maligayang pagdating sa lamay mo, Undo. Salamat sa pagpunta. So anong feeling? Nahiningi mo si Sak na esmo tapos ako lang nakuha mo. Iyo? Di mo guys kung ano meron? Hinamon mong umahon yung professor parehas lang kayong lubog nun. So ano trip mo? Shabu tas Maui session? Pinalo niya raw kasi yung GL, kaya gusto niya ulit, teacher. Sabik sa turot maga-direction. Pas kung natuto ka sa GL na experience, babait ka sa GTing may life lesson. Question, alam niyo bang nanuntok to nung huling ahon? Last year? Hindi. Itong idol niyo nanguupak to. Sinabihan kasi siyang Isabuko champion. Isabuko! Di mo nga ginagamit yung coconut mo. Tapos ang new meta, bagong era. Yun, sinapak yung pan. Lip, ang bad boy mo. Kaya paano mapipit sa'yo ang new era cup? Sobrang laki na ng Hindi, ang liit daw ng utin mo.
Kasi di nyo mapansin, mas nakilala siya. Lip, baka naman Lip. Yung cup, inaarbor ko kay Lip Crow yung cup na yan eh. Lip, baka naman. Sa pagiging hayop niya lately. Nagkasukay na at iba na yung breeding. Yung pustiso, nagkakapangil na. Yung mouthpiece niya, meron ng ngipin. Pati tropang 3GS, pundido na sa'yo. Yung pride mo raw, lagpas ng ceiling. Sobrang insensitive mo ng damuho ka. Buti pa Rebisco, may feeling. Yo, Arik. Do we have issues? Nananahimik na ako, Brad eh. You know, I was in Pobla, sipping Hennessy and whiskey, chilling with my girl na Brazilian model, asking her, babe, do you wanna eat me? But now you want me to take down this fucking lasengo and sober him up lyrically? Eh mas gugustuhin ko pang magtapon ng rounds para naglalaro ng frisbee. Kasi wala akong makuha amor sa labang to. Sa dami ng ayaw sa'yo at ayaw sa akin, dadami lang lalo haters natin. Ganda nun, no? Mas gugustuhin ko pa magtapon ng rounds para naglaro ng frisbee. Angas nun. Eh mas gugustuhin ko pang magtapon ng rounds para naglalaro ng frisbee. Kasi wala akong makuha amor sa labang to. Sa dami ng ayaw sa'yo at ayaw sa akin, dadami lang lalo haters natin. Ultimo biyanan mo, burat sa'yo, gago. Yung Herman si Camille, gusto kang kulamin. O yung kupal laban sa kupal. Dalawang kontrabida ko susumahin, tipong Aata versus Apex. Malalaman na sino mas masamang ugali sa atin. Alam ko, ihirit na to sa akin. Na last year, semis, round 1 pa lang, naonggoy na ako. May pistol. Tipong Mojo, Jojo. Pero first part pa lang, sobrang lakas kasi. Nasil na agad eh, no? Si Satoru Gojo. Si Satoru Gojo sa Jujutsu no Kaisen. Gojo, malamang titira. Tipong Mojo, Jojo. Pero ugali sa atin. Alam ko, ihirit na to sa akin. Na last year, semis, round 1 pa lang, naonggoy na ako. May pistol. Tipong Mojo, Jojo. Pero first part pa lang, sobrang lakas kasi. Nasil na agad eh, no? Si Satoru Gojo. Si Satoru Gojo, malamang titirahin niya yung serious bars, references, at pagka-ilustrado ko ng todo. Dahil alam nyo naman na sobrang mas delikado, di ba? Yung illness kapag seryoso. Pero balita ko sa laban nila ni Craig, pag inakbaan ka daw ng suntok ni Undo sa may punto, ang tawag niya doon, ambasador. So, anong tawag mo sa matandang lookout sa may entrance, Gran, mata, door. So malamang tawag mo sa buraot na meron dugong bughaw na nangingikil sa may pinto, emperador. So anong tawag nyo dito kay Lipram pagpalabasan ng pinto? Wala? Siret? Estapador. Yeah, mamaya tayo sa exciting part. Gusto ko lang pakita dito sa round 1, sinuwan talagang tunay na kila. Galawang kartel, mala ilaya. Pow! Pow! Body shot muna sa bitch bago tequila. Ito yung missteps, ito yung big step na higanting kadyo sa Manila. Turot ng ogag, mapapa-ogad lahat ng mga olgad sa Godzilla. Kaya simulan na natin taglagas. Turot yung irang bagong sibol. Fuck team pinsan, ngunit ang peace sign, ginandaliri kong pisimbol. Akong kryptonite sa peking grip na to. Tilbig gripin habang crippled. Pero alam mo tol, ba't di mo ako matatalo? Simple, hindi ikaw si pistol. Puta mo. Yun lang, ang ganda nung... na doon pa sa dulo yung nagustuhan ko. Fuck team pinsan, ngunit ang peace sign, ginandaliri kong pisimbol. Akong kryptonite sa peking grip na to. Tilbig gripin habang crippled. Pero alam mo tol, ba't di mo ako matatalo? Simple, hindi ikaw si pistol. Ina nun, ang angas nung ender niya. Nagustuhan ko yung ender niya, na-hook ako doon na alam mo kung bakit di mo ako matatalo. Kasi hindi ikaw si pistol. Bang! Parang pinamukha ni Goryo dito na si pistol lang ang kayang tumalo sa akin, no? Parang ngayon, tinanggap niya na talo talaga siya doon kay pistol sa battle niya sa semis ng 2022 sa buhay. Tapos ngayon, parang yun, kiniklaim na niya na matatalo ako ulit, pero hindi ikaw yung makakatalo sa akin kasi hindi naman ikaw si pistol. Parang sinasabi niya dito na pag si pistol yung makakalaban ko sa mga susunod ulit, siya lang. Parang ganun yung dating sa akin, no? Parang angas lang nun kasi syempre sa flip top parang malabo yung mga rematch unlike or unless tournament, dun lang talaga nagkakaroon ng mga rematches tulad nung
Lipcram Jonas. Nag-rematch sila sa semis ng 2020 isa buhay. Tapos yung Luxuria Pistol, nag-rematch sila isa buhay finals, 'di ba? Yung Pistol Shea, nag-rematch sila sa finals din ng isa buhay. Yun na, doon lang nangyayari mga rematches sa mga tournament. Pero ayun, solid na, nagustuhan ko naman yung content ni Goryo, nagustuhan ko yung reasons niya. Pero sa effectivity, kita nyo naman na medyo kinakapa or nangangapa ulit si Goryo dito kasi nga ang tagal niyang nawala, ang tagal niyang parang 1 year ata siya walang battle. Kasi huling battle na nakita ko or napanood ko sa kanya 2022 pa ng isa buhay. Buong 2023 wala siyang battle doon. Yun. Tapos ngayon, ayun, ngayong 2023 lang pala, no? Nung Ahon 14 lang siya nagkaroon ng battle. So, tignan natin 2024 baka kasali si Goryo sa isa buhay 2024. Tignan natin di sure. Pero wala pa kasi nilalabas na lineup ng isa buhay, yung flip-top na isa buhay. Pero ayun, maganda yung naging performance ni Goryo, pero para sa akin medyo hindi pa ganoon ka-epektibo. Siguro nga, sabi ko nga sa inyo, medyo kulang dahil ngayon nga lang ulit lumaban si Goryo. So feeling ko kinakapa niya pa ulit. So nakulangan lang ako sa mga effective lines or sa mga effectivity, no? So yun lang. Wala naman akong ibang masasabi doon, pero nagustuhan ko yung ender, no, na alam mo kung bakit hindi mo ko matalo, simple kasi hindi ko si Pistol. So yun, para sa akin acceptance kasi yun no, parang sobrang simple lang ng linya, pero para sa akin sobrang parang ang tinutukoy na acceptance na talo ako kay Pistol at matatalo lang ako kay Pistol, ganun lang. So yun lang, ang ganda lang ng punto and sobrang na-appreciate ko lang yun. So overall maganda naman, pero naging kulang yun sa effectivity. Di ko alam kung tumatama ba yun kay Lip, or kung sabihin natin kung tumama ba yun, naalog ba si Lip, parang hindi naman, di ba? So yun lang, medyo kulang lang sa mga heavy lines or heavy punches. Lipcram, Go! Pati yung sinampiga ako na fan, kinu-question. Alam mo yung fan na yun, nakabinik din yun. So sample, siya si Goryong Talas, ang konyotik na gangster na pinalaki ng kanyang lola. Kilalang kilala sa subdivision nila bilang founder ng HOA. Yung requirements nila, toga. HOA, Homeowners Association yun. Yung gangwar nila, Dota. Yung alak nila, soda. Yung gangsay nila, opa. Siya yung pakulkid lang sa gilid, naka-neon pink na v-neck, kung mag-rap, labas palited. Kung si Mot yung undefeated, si Bagsik naman defeated, pues ikaw naman si Fitted. Palakpakan naman natin si Fitted. Okay? Ito'y laban ng parehong finalist. Yun. Kaso yung nakalaban. Ayun na yung sinasabi ko sa inyo kung bakit ko inaabangan yung battle na to. Kasi nga, pareha silang finalist ng isa buhay. 2020 at 2021. Kaya maganda yung dikdikan talaga na to. Kaya inuna ko talaga siya. So, let's go. Let's see. Na M-site, pinakamalakas ng laban. Finalist. Ito'y laban ng parehong finalist. Kaso yung nakalaban ko na M-site, pinakamalakas ng laban yun. Walang tapon lahat doon. Habang yung nakalaban mo na J-Block kinilala bilang pinakamahina na kampyon. Kasi di ba tinalo ka ng M-site? Kasi J-Block tinalo ko. Eh di yung setup nagkabit. Ginanap yung finals 2021 at ang puntong kay sakit na ang Wait lang. J-Block tinalo niya? Di ko pa ata napapanood yun. Tinalo ka ng M-site, kasi J-Block tinalo ko. Eh di yung setup nagkabit. Ginanap yung finals 2021 at ang puntong kay sakit na ang napiling main event ay 2020 tournament. Kasi kagrupo na namin si Enigma. Yan yung revelation na surprising kami na kanyang pinili best. Biruin nyo, yung nasa finals na uprising in undercard sa 3J. Aray! Pero solid doon yung
Okay, maganda yung punto. Yung uprising ginawang undercard. Tangina, punto. Score sa akin yan, para sa akin. Round 1 mo, yung pinili best. Biruin nyo, yung nasa finals na uprising in undercard sa 3GS. Pero solid doon yung round 1 mo. Best highlights yun ng yung career. Grabe yung achievements, oh. Round 1 of the year. Alam mo, gawin mo, yung round 1 mo, i-edit mo sa round 3 ni Harlem doon kay Sendlook. Mga putang ina nyo. Round 2 na lang yung kulang, bro, para yung Battle of the Year mabuo nyo. Tangina kasi ng mga to, isang round lang pinangahawakan. Kung di ba naman mga to longest, mabubuo nyo rin yung Battle of the Year. Kaso yung video nyo assorted. Siya yung MC, madalas tulugan, puro kawirdohan yung sulat. Isang produktong galing batch 1 na hanggang ngayon hindi ma-pick up. Tulog yung tao sa yung verses, kinagapi ka ng agaran. At sa dami ng dull moments, minamani ka ng kalaban. Okay. Kay Christian Paulo nga na busted, siya ay natunugan. Yung ilustrado na one-sided, ikaw yung naputukan. Ginawang sisiw lang ng pistol nung nagkabunutan. Kaya kahit pilitin mo patalas na sa lyrics maging badass, kahit sa tracks wala kang angas, mananatili ka na wak at kinikilala ka sa liga, nakabilang lang sa drop bus. Kasi tamod ka lang ni Barry, ikaw ay latak, totoo. Isang budget meal na sayad na may bigote na buo. Kapag si Sayad walang gana, pikit mata kang hinihila. Tinatapat ka niya sa bata para may uprising lang makita. Panakip butas ni Enigma. Ikaw ay dapat di proud. Alam niya na wala kang tira, ginagawa kang rebound. Ay, shit. Ako, matagal niya na akong pinanday, wala pa. Gagi, okay. Ang score ni Lipcram dito sa battle na to is punto. Kung papakinggan nyo ng mabuti, tangin ng bigat na mga punto niya dito, men. Ikaw ay dapat di proud. Alam niya na wala kang tira, ginagawa kang rebound. Habang ako, matagal niya... Sa basketball, di ba ganon? Alam niyo naman, sa mga naglalaro ng basketball, na pag alam mong wala kang tira, sasabihin mo yun, boss, ilalim ako, rebound ako, wala akong tira, di ba? Ganyan. So, ayun. Sa mga point guard dyan, tulad ko, na naglalaro ako before, syempre kilala mo yung mga kampi mo, at alam din na mga kampi mo na wala silang tira. Sila na mismo nagpepresenta na rebound ako. Or if nakakalimutan nila, yes, bilang syempre point guard sa court, sabihin ko rebound ka, ganyan. Pero di naman nila minamasama yun. Alam naman nila yung role nila sa team, no? Pero yun, ang ganda ng reference ni Lipcram. Kang tira, ginagawa kang rebound. Habang ako, matagal niya na akong pinanday, wala pa laban ko kay M-Site. Palagi yan nag-aantay kapag ako na ang tumes mic. Nagmaoy, nagpasaway, pero di yan nagsilbi na red light. Ginamay ko pa yung left right. Marami man naging sablay, pasok pa rin sa kanyang first five. Kaya kung ibabase mo sa issue yung pagiging battle MC ko, marapat yatang mahiya ka sa pagiging battle MC mo. Sige, gumamit ka ng issue para yung crowd sa'yo na nga rin. Pans ni Looney at ni Apex, magagawa mo yung kuhanin. Tinuturing ko yan na challenge para sarili ko sukatin. Kung wala kaya akong issue, may palag ka ba sa akin? Putang ina. Palagi. Gagi, alimaw. Lumakas bigla, alam mo yon, pantay eh. Tapos biglang umangat, biglang lumipad, na ina yan. Man babad sa alak, sa battle nagpapauga ko. Paano mo pa ako papakitaan kung pinagalaw ko na yung baso? Kahit may bias pang hurado, pagkaisahan pa ako ng tao, kahit saan tignan na dako, wala kang tsansa na manalo. Gagi, ang lakas si Lipcram. Hindi ko yun na-expect, alam mo yun, yung level or power level ng round 1 niya, para sa akin, consistent. Alam mo yun, consistent. Tapos biglang umangat. Takinang yan. Ang lakas nun. Nagulat ako doon kasi syempre hindi ko ina-expect na, akala ko kasi matatapos lang ng ganun eh. Pero biglang, alam mo yun, biglang buwelo pala yung mga flat lines na yun, flat moments na yun.
Okay, punto, no? Maganda to. Maganda yung naging battle sa round 1 kasi parehas lang crowd. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Minsan or madalas, no? Madalas akong nagbe-base kung paano ko inabsorb yung mga bara. And yun, tinulungan ako ng crowd dito kasi syempre nakakalito kasi kapag may crowd mismo yung magre-react yung crowd. Ako mismo ako mismo nalilito ako kung paano ko i-judge yung battle kasi syempre nagre-react yung crowd and para sa akin medyo hindi naman ganun kalakas yun pero nagtaka ako bakit nagre-react yung crowd doon. So yun, minsan binabalanse ko pero dahil tahimik yung crowd ng parehas na MC, mas nadalian ako kasi kung paano ko i-judge yung battle ng round 1. So round 1 ni Goryo para sa akin nagkulang sa effectivity and kitang-kita naman yun since nawala nga siya ng almost 1 year sa flip top or sa battle, nawala siya ng battle ng almost 1 year. Effectivity medyo hindi ganun kaganda yon, mga bara, yung mga references maganda lang ender. Then round 1 ni Lip, tangina, punto yung pinaka nag-angat sa round 1 ni Lipcram is yung pinaka punto niya, yung about dun sa pinakamalakas na M-Site yon. Pero ikaw nakilala ka bilang natalo ng pinakamain ng kampiyon, 'di ba? Yung kay J Black, tapos yung uprising na ginawang undercard sa championship ng 3GS. Ang ganda ng execution, ang ganda ng performance, ang ganda ng pagkakasalansan, ang ganda ng choice of words. Punto yung punto mabigat. So, yun talaga yung nagpanalo dito. So, walang jokes and isa sa mga nagulat ako kasi syempre isa sa mga estilo rin ni Lipcram yung magpatawa pero dito seryoso agad siya kaya respect kay Lipcram, kitang-kita mo yung respeto niya kay Goryo na hindi siya nagtipid sa round 1. Sa round 1 round 2 and 3 di pa natin alam kung anong story pero round 1 Lipcram yun 10-7, malayo, sobrang layo nun. Nakala ko nga, 'di ba? Sabi ko kung hindi umangat yung performance ni Lipcram bibigyan ko sana ng 9-7 to pero grabe yung yung pag-angat biglang layo biglang bulusok, alam mo yung biglang nitro yun. So 10-7 Lipcram. Hindi na ako magre-rebat. Partida. Tuwing may live performance ka, lasing at maoy. Ang daming di sumasang-ayon. Gagamitin ko na rin tong round para sulitin yung panggagago mo. Kay Apex at kay Marlon. Mr. Bombaying Engineer. Guys, na-corner na naman si Goryo. No? Na-corner na naman si Goryo. Tulad dun pag-corner ni Pistol sa kanya. So, ayan, sabi ko nga sa inyo, mali. Sabi ni Lipcram kanina, 'di ba? Gamitin mong angulo si Apex or mga fans ni Apex at Looney. Challenge yun sa akin. Diba? Tas kung wala akong issue, may palag ka ba sa akin? So, ayun. Tas ito, round 2 ni Goryo, gagamitin niya yung Apex at Looney. So, yun. Corner na naman. Merong kampiyon. Kay Apex at kay Marlon. Mr. Bombaying Ingenerong kampiyon. Sa di pagsipot sa Kumu, ikaw yung champion. So, paano magiging proud sa iyo si Loons? Di ka nga nagising para dumating sa event niya na yun. Gets? Event niya? Nayon? Yun. Nayon. Corny, no? At pagdating namin dun sa Nayon, gusto niya magi-proud si Idol sa narating niyang destinasyon. Clear ko lang ha. Tanawan, Batangas po yung venue. Si Righteous One, nag-wheelchair, papunta doon. Hinamon niyo si Sakto November. Sa dami niyang shit, naligaw na siya sa sirkulasyon. Oo, desperado to sa kumpas ng maestro na walang kasi ng direksyon. Pero ano ba problema mo kay Looney? Sabihin mo nga. Galawan mo, pambobo ang banban. Street smart daw, pero si Pex, Abra at Ron, pinifeature niya sa away, oh. Kala ko ba naman, aral? Pero di ba, nag-sorry ka pa nga sa laban nyo ng Dizite? Tapos sabi mo, tao lang. Kaso kitang-kita pa rin sa mata niya yung hate. Kaya ayun, pikit na lang. Ano? Feeling mo pinagkakaisaan ka? Tao lang, pikit. So, makakanta ni ano yun? Makakanta ni Looney. Yung tao lang, alam naman natin, kanta ni Looney. Tapos yung pikit, kanta nila ni Flo G. Kinupal mo nga yung tinrabaho nila.
Eh kinupal mo nga yung tinrabaho nila. Tapos magtataka ka, ba't kinakancel ka? Tanga! Ang ina mo, si Rendon ka ba? Kaya nga dinodog show na lang kita. So better play dead kasi play safe ka. Pero stop playing tricks, hindi to child's play, Lip. Playing victim ka. Pero bars na. Tara. Ano tong sinugod na raw si Apex tapos di mo tinuloy? Uy, nakakashoot naman si Master. Ganyan talaga no? Pisikala na no? Pag alam mo di mo siya kaya sa battle. Yan si Undo, gangster. Gagamitan kayo ng muscle. Eh sa mga susunod na bar, papakita ko lang pinagkaiba namin ito ni brother. Game? Yo, Pex! Kamusta? Yung laban mo kay Sinyo, umiiyak ka pa. Mukhang di ka makamove on Yung pagkatalo mo sa akin, masakit pa ba? Game ka sa isa buhay next year, G? Tara! Dudurugin lang uli kita. Di ko lang papatakan ng kalamansi yung sugat mo. May iodized salt pa. Kesyo may dayaan daw kasi may pustahan. Tanga-tangahan naman yung mga viewers na believer. Nawala yung sweetness sa tabangan, umalat. Kay Arik, yung sore loser. Walang pusta yung mga judges ng mga tanga. Sisihin nyo si Harlem, siya yung dealer. Kaya kayong mga ambalaya at Sara na. Lagpas 2 years na kayong bitter. Ano? Nilabas ko lang yung bad trip pero good shit pag sumupul kong full-grown DB10. Tipong sinaksak mo yung 220 doon sa 110, re-rektahin. Hindi ko na kailangan ng pasaring. Ako'y sinasabi nyo matanda na sa eksena, Uncle Ru daw yung dating. So I'm just schooling you young blood, ginagawa ko lang yung di mo kayang gawin. Dahil pagdating sa battle, mas OG to. Mas OG to. Pero para sa laban, binabaan ko yung status ko. Handa akong magligpit ng kalat, magpaka-janitor. Yung tinatakbuhan mo, nilampaso ko. Yung tinatakbuhan mo, nilampaso ko. Ano to? Fake choke or totoong choke? Ano? Tatakbuhan mo, nilampaso ko. Hindi sa pagyayabang, pero parang Kendrick lang. Ngayon nagko-control ako. At higit sa lahat, mas kaya-kaya kong i-manage yung panic attack ko. Pero pasalamat ka, meron pang flip-top. At sabi mo nga, kahit nasablay ka, mini-main event ka pa rin. Pero remind lang kita, Zone 16, laban nyo kay J. King. 10 lang yung umattend. O mahusay ka mangengkoy. Sa stilong clown nga making ka magaling. Pero kung kengkoy yung pagkatao mo, boy, tsak na iiyak ka rin. Wait, nawala siya dun, no? Hindi ko alam kung fake choke yun or pangsalba niya yung panic attack, no? Yung, at least ako nakokontrol ko yung panic attack ko. So, di ko alam kung connected ba yun dun sa nawala or sa choke. Pero, para sa akin, hindi siya naging ganun ka-effective. Kung fake choke man yun, para sa akin, hindi siya naging ganun ka-effective kasi sobrang tagal nun. Tapos, kung connected man yung choke na yun dun sa may panic attack, feeling ko hindi nasalba ng panic attack na linya yung choke na yun kasi sobrang tagal nun. Tsaka, tingnan nyo yung choke niya. Nasa bandang dulo na. And for me, hindi naging, ano yun, alam mo yun, hindi na nakabawi si Goryo. Unlike dun sa na-review natin, yung uploaded na rin sa channel natin, yung Lipcram Damsa, nag-joke si Lipcram doon, pero tignan nyo yun, nasa unahan pa so ang dami pang linya, ang dami pang lines na pwedeng makabawi si Lipcram nun. Pero dito kasi kay Goryo, nasa bandang dulo na, so ilang lines na lang yung natitira, kaya magmamatter talaga yung choke na yun, no? Feeling ko nga yung choke yung pinaka nagmatter dito, yung buong lines niya sa first half, tsaka sa second half, feeling ko nabura yun dahil sa choke na yun. Parang inaantay na lang si Goryo dito na na alam mo yun, na magkamali kasi hindi nga naging ganun ka-epektibo yung mga linya or mga bara niya. May malakas siyang linya pero kanino tumama yun? Kay Apex tumama yun, 'di ba? So magpo-post ako sa page ko kung sino yung mga sa tingin ko kalahok, no? Sa tingin kong kalahok sa Isa Buhay 2024. Actually, nung matagal ko nang gustong gawin yon, magpo-post ako ng 16 MCs na sa tingin ko pasok sa Isa Buhay 2024 kasi wala pang ang post, no? So tignan natin, no? So kung
napanood nyo to for sure, uploaded na yon, no? Uploaded na, nakapost na yon. Tignan nyo na lang sa FB page ko. So yun lang, medyo kulang, nag-choke. So I think sobrang laking bawas sa points nung choke na yon para sa akin. So 7 sa round 1, siguro yung 2 dahil nga hindi naging ganun ka-epektibo si Goryo tapos nag-choke pa. Bigyan ko ng 6 to. 6, 7, 6, 13. Lipcram, may 10 kanina. Let's go. Ilalampaso ko. Ilalampaso ko. Tangina ang wak. Nawawala ka na. Bigyan ko na ng map. Sabihin mo, inaaway ko si Apex. Puta, ang galing. Tapos ngayon, sumasalsaw ka. Kanina, inaaway mo na rin. Inanto, Palonggis. Kung papugian daw yung isa buhay, malamang matagal na siyang kampyon. Oo naman. Sang-ayon ako dun. As if naman kasi, nasumali kami nun. Tanginan to. Diba? Tanginan to, mukha na lang ibabalandra, pang loser yung mentality. Kung magkampiyon, hindi mo kaya, tol, face the reality. Kaya kung dunong mo duka, marapat lang lakasan mo. Kung madali kang mauga, wag mo nang sasampahan to. Di niya ma-handle yung kutya pag pinagtatawanan nyo. Wag mong ibase sa mukha, dapat pangatawanan mo. Eh ano naman kung pogi ka? Nakita nyo asawa ni Baroka? Maganda pa sa nobya niya. O mas pogi ka kay Ray Parks. Pero may Sibiana siya. Yan yung galawang asay tono. Di tayo magkapareho. Kung usapan lang babae bobo, daig yung gwapo ng bolero. Tanginan to. Eh, ano ba nakaka-proud dun? May nakakantot kang maganda kasi pogi ka? Hani pa. Mas nakaka-proud makakantot ng maganda kapag pangit ka. Tama, di ba? Okay, may punto. Kaya sa grupo mong kinasisidlan, hindi ka na babagay, brother. Lahat sila naka-Timberland. Ikaw lang yung naka-topsider. Hindi ka bagay sa uprising. Hindi akma sa yung dating. Kitang-kita naman namin ang layo ng forma mo kay Tuwing. At may tanong lang ako, Arik. Bakit ba mga uprising ang hihilig pumatay? Ugot ulo, dukot puso, tapos nang kokomatos. Kaya di kayo nai-invite sa mga event na porakos. Porakos, gago. Horror to pag umawit. Pinakinggan ko track na ito, Arik. Tangina, mamumugot na ng ulo. Gusto ko lang naman mag-sound trip. Sa loob ng isang track, meron kang pinugutan, sinaksak, at meron din tinagato. Inalis ko yun sa playlist, gago. Ekis ka ako. Tanginang krimen na yan, magiging witness pa ako. Estilo mo, di tatalab, ako'y sanay din sa gaspangan. Kung ikaw namamalat, ako naman yung pangbakbakan. Tapos Jesus Christ ng flip-top, laging active daw subalit. Nung may nagtawag ng all gods, ako yung tinapat ni Arik. Shit. Alam niya yung kakayahan. Tangina, tapos na. Tapos na yun, men. Tapos na yung battle sa round 2. Ang ganda ng punto. Tangina, ibang atake yung ginagamit ni Lipcram dito. Punto no? Punto talaga. Ang lakas. Parang round 1 pa lang, napansin ko na more on punto talaga. Mabibigat na punto talaga yung atake ni Lipcram dito. Ang lakas nun. Tangina, lupit nung yung may nagtawag ng old god. Sheesh. Nagtawag ng all gods, ako yung tinapat ni Arik. Alam niya yung kakayahan ko. Pag nagpapalit anyo at namimit yung expectation pag sa ganitong tagpo, ikaw, pinapasalubong ka sa bago, souvenir lang yung ganap. Tinatrato ka na wak, siya yung entrance ng mga rookie. Dun siya tumatak. Ay! Ikaw yung quality, ikaw yung... Entrance sa mga rookie, ikaw yung tumatak. Tangina. Grabe yun. Meron pa ba, Lip? Tangina, sulitin mo na. Bago, souvenir lang yung ganap. Tinatrato ka na wak, siya yung entrance ng mga rookie. Dun siya tumatak. Ikaw yung quality control, tinatapat ka lang sa newbie. Heb-abi lang yung duty. Itong datihan na tukmol, kinakaladkad pabalik ng QC.
Huwag mo akong daanin lang sa gulang, hindi mo ako masisilat, oops. Mananatili kang banujan at irrelevant, dude. Wala kang sense, wala kang substance, wala kang skills na na-prove. Wala kang SSS, wala kang veterans move. Tangina, aking gituman pangandoy, iyong hiling na friendly battle at nagbisaya na ako, Rick. Waray man kong maanggil. Parang gago si Lipcram. Linya yun ni ano eh. Linya yun ni 3D. Kung sino, sa mga hindi pa nakakakilala kay 3D, siya po yung champion ng Pedestal 2 sa Motus. So abangan nyo yung laban ni Class G tsaka ni 3D sa dito sa 1UP. Ay, 1UP. Putang ina. Sorry. Abangan nyo yung laban ni ulit. Tangina, bakit 1UP na sabi ko? FRBL. Okay, abangan nyo yung laban ni Class G tsaka ni 3D. Pareha silang kampiyon ng pedestal sa Motus. Dito sila naglaban sa big stage sa Ahon 14. So abangan nyo. Inaabangan ko rin kasi yun eh. So sana ilabas na yun ni Boss Arik. So ayun, yung linya na nagbisaya na ako, Rick, ubos na yung mga Tagalog. Linya yun ni 3D kay Nego G sa finals nila. So ayun, natawa lang ako ginamit ni Lipcram yan. So ayun pa rin. Round 2 ni Lip, puta. Sobrang klaro na sa kanya yun. At para sa akin, yung bigat ng punto, bigat talaga ng mga paratang niya, yung mga mensahe niya. Alam mo yun, alog doon si Goryo para sa akin. Sobrang effective lahat ng ginawa niyang angulo, lahat ng mga punches niya kay Goryo, effective talaga yun. Plus nag-choke pa si Goryo dun sa round 2, kaya sobrang laking agwat or laki ng gap ng round 2. Ang linis ng performance ni Lipcram, may dapa kay Goryo, sobrang effective ni Lipcram, hindi ganon ka-effective si Goryo. Ang lakas na mga punto ni Lipcram, direkta yun kay Goryo. Si Goryo naman hindi natin sure kung tumatama yun or kung tumama man, naalog ba si Lipcram. Ganun yung nakita kong difference ng dalawang MC. So ayun, Lipcram yun, 10 points first 2 rounds, kanya yun 20-14. Sobrang layo ng naging agwat nun. Pero tignan natin round 3. Sa buhay battle MC, nakita ko sasali ka ng PSP. Atira mayaman. Sa 1 million yung focus mo nakaset. Malamang sasali ka rin ng isa buhay. 2 million eh. Sakto todo ka doon 100%. Kailangan na kasi ng pambayad ng bills, pambili ng groceries. In short, sobrang kailangan. Hindi ko alam kung totoong 2 million yung isa buhay 2024. Not sure. Pero kung totoo man yun, for sure, ano yun, sponsor yun ni Boss Toyo. No? Not sure. Pero, I think malabo no? Kasi, kung halimbawa lang sabihin natin totoo na 2024 isa buhay is 2 million. So, ano yung mga darating na prices sa isa buhay? Yung 2025. Hindi na pwedeng bumaba doon. 'Di ba? Hindi na pwedeng ibalik sa 100k kasi andun na may 2 million na 'di ba? May 2 million na, so tataas pa ba 'yon? Ma-maintain ba yung 2M, 'di ba? So ayun yung naiisip ko kung totoo ba yun o hindi. Kailangan niya ng event, ng bills. Basta ng isa buhay, 2 million eh. Sakto todo ka doon 100%. Kailangan niya kasi ng pambayad ng bills, pambili ng groceries. In short, sobrang kailangan niya ng event. Pero anong feeling? Laban sa sunugan, tas wala kang chance makuha yung 3 million sa tournament. Aray. Sakit? Shit. Yan ang sinasabi ko. Sobrang sarado ng isip mo, nagsasara ka na rin ng ibang pinto. Tapos makita-kita ko, sabi mo sa Motus, kinaagat mo yung diamante. Diamante, kung di ka ba naman sinto-sinto, para malaman daw niyan tunay, kinaagat niya yung diamante. Yung diamante, yung pustiso, bako-bako, halatang hindi mo alam ang value ng mga bagay-bagay undo, dapat kinaagat mo ginto. Kaya napag-iiwanan ka na na Shernan eh. Sila Jonah, sila Pistol, artista na sila. Hindi pa ba obvious na they're making names, making money, making millions? Ikaw, mekus-mekus? Prolific battle rapper na nasa Ahon 14 main card pang day 2.
Pero pinapalaban lang kay OG1 tapos yung TF niya, thank you. Diba? Kaya sumasabit ka na lang sa maliit na liga para may pambigas, pangkarne, panggulay. Habang yung may bahay, umay sa problema, sa panrenta at pambayad sa bahay. Natuloy yung 2020 finalist pero walang trabaho na mahusay. Pumayag kang mahati yung grand prize nun sa isa buhay dahil wala kang hanap buhay. Kaya hanggang vlog ka na lang para kahit paano may tawid sa kahirapan. Habang ako, may stable na trabaho, walang kompromiso. Kung hip-hop, di ko inaasahan. Mas mababa pa to sa mababa. Pati kanta ni Looney, kino-content niya, walang yayan. Sobrang wala niyang kita, pati paraan ng pagkita ng taong ayaw niya makita, pinagkakakitaan. Fuck. Ito, malakas Kaya to. ikaw na mas battle MC. Yung super-duper hip-hop tang ina mo. Sige, ako na, wala usad yung karera. Pero masaya sa kinatatayuan ko. Ikaw na may lifestyle na pang rapper, go! Pero di ba malaking sampal sa'yo na bumabadal ka lang para mabuhay habang ako naman nabubuhay para lang gawin ko to. Kaya tatago sa ito mga paratang. Kung linya ko sa letra mo, strike through. Sobrang sakit, dinaig pa yung katniel. Hindi na too good to be true. Nadali ka sa Art of War, oo, nasa prime pa tong Sansu. Dahil kahit Englishin pa natin pangalan mo undo, yung mali mo, walang chance na ma-undo. Nahanapan ko na nabutas tong silip. Kasi truth hurts parts, nabiso na nitong bangka ang baraha mo. Kaob lahat ng cards. Di ko na kailangan pang punchline. Dahil real tong bars, inaddress ko na lahat ng issues mo parang real talk garbs. Magkaiba lang kasi kami na ito ng prinsipyo. Di kong free will laban. Real Talk Darbs, parang alam ko yun. Parang ano yun, channel yun sa sa YouTube. Parang familiar sa akin eh. Real tong bars, inaddress ko na lahat ng issues mo parang real talk garbs. Magkaiba lang kasi kami na ito ng prinsipyo. Tipong free will laban sa ill will. Saktong may luha kang tato. Bow! Literal kang may tear here. Rumaragas ang last life sa'yo na yung judging, pero yung pagbulusok walang tigil. Hanggang 2023 ka na lang, lip cram, di ka naaabot ng leap year. Eh ano, natusay ko na tong Mr. Puta Pete. Hindi na niya kailangan pa pa-corner. Ba't pa ako magpapaka-technical? Kung rumaragasa tong linyang pang-bulldozer. Tinabat yung maoy sa hard drinker pagtapos ng shot, game over. Kaya tigil-tigilan mo na pag inom mo, undo. Ang payo ka lang, be sober. Okay, pinaka malakas na round ni Goryo yun. Hindi ko naiisa-isahin yung mga lines ni Goryo, pero na-feel ko na iba yung naging atake dito. Mas effective, no? Kung effectivity lang, rounds 1 and 2, kinain ng round 3 yung rounds 1 and 2 ni Goryo. Kung in terms of effectivity, effectivity. Tapos sa mga punchline or mga punto, mas mabigat din to. Mas nagustuhan ko, mas direkta kay Lip Cram. Sabi ko nga, hindi ko na isa-isain yun. Alam nyo na yun. Mas nagustuhan ko yung energy ni Goryo dito. Maganda. Ito yung pinakamalakas na round ni Goryo para sa akin. Iba yung naging approach, iba yung naging performance, naging malinis yung pagbawi niya from round 2 to 3. Tignan natin kung kaya ni Goryo makuha yung round 3, pero sa tingin ko, even ito yung pinakamalakas na round ni Goryo, sa tingin ko, hindi pa rin enough yung round 3 niya para makaisa dun sa rounds 1 and 2 ni Lip Cram eh. So, yun. Strongest round ni Goryo, pero para sa akin, bigyan ko pa rin to ng 8 points. Kung 7-7 yung round 1 and 2, yung round 3, bigyan na natin yung 8. So, 22 points para kay Goryo. May 20 na si Lip Cram sa rounds 1 and 2. Round 3 tayo. Undo, ang payo ka lang, be sober. So, nagpapaka-psychologist pa yung gago. Nagilan ko na yung mag-inom. Parang gusto ko na tuloy magbago. Pati ba naman yung pagsali ko sa PSP? Pinangkutsa mo? Ang tanong ko lang sa'yo, bakit? Pupunta ba ako? Nagpa-line up lang ako. Namiss ko lang manggago. Dahil tuloy sa'yo yung mga plano ko, bulilyaso. Wala na, narebat na. Doon pa lang sa rebat ni Lip Cram, tapos na yung laban. So pakinggan na lang natin tong round 3 ni Lip Cram. Tingnan mo si Arik, nakapatapik.
Boss Pibus, kita kits. Round 3 game? Kamusta pagtutulak ng skincare? Balita ko, buong uprising bow down, bigla daw lumakas yung market. Kaya i-follow nyo siya sa TikTok. Goryong Talas, pow, tas click nyo lang yung yellow basket. Kaya yung link niya mga chong, pakishare nyo daw. Huwag nyong papalaman yung sabon ha, spread nyo lang. Gago, palaman spread. Yung product mo, ang angas po. Nakaka-enlighten ng face. Goryong Talas soap with power of blades. Sabi niya kay J Black, okay na sa akin hindi maging kilala. Ayos na sa isa buhay maging outstanding, yan ang sabi ng tanga. Ang taray, aba. Hangad mong hindi makilala, tas nakadalawang pangalan ka na. Mo. Okay. Tas eto pang isa. Mamamatay ka sa isang kumpas. Mali ka kasi ng direksyon. Kumpas? Direksyon? Kumpas? Kumpas? Direksyon? Pakamatay ka na lang kaya para sagot ko na yung sopas. Tanginan to yung kompas, ginawang kumpas. Na-detect ba yan ni Jonas? Kahit i-rebat mo. Okay, na-detect ba yun ni Jonas? May linya kasi si Jonas na ano eh. Detect ng ano yun? Sa kompas. Basta may kompas na linya si Jonas nung laban nila ni Lip. Yung una, ay, nilip ba yun? Laban ba nilip yun? Hindi ko na maalala kung kailan yun, pero basta may linya si Jonas na ganun. Pakamatay ka na lang kaya para sagot ko na yung sopas. Tanginan to yung kompas, ginawang kumpas. Na-detect ba yan ni Jonas? Kahit i-rebat yung katangahan, hindi mo na mapapalitan. At kumpas pag-uusapan, wala ka nang mababalikan. Tangina kasi kumpas, kaya ka binabatukan ni Donji. Tangina nagpiling pogi daw tong gago, ayan tuloy na testingan. Nagpiling E4 ka masyado, binaltukan ni Jerry yan. E4, Jerry yan. Boom, banes. Piling bad boy pag umenter, mukhang yung labi nga may gatas. Kay Jerry nga hoy, just remember, natanggal ang iyong angas. Yung pagka-bad boy ko mas better, Malaron, Artes o Walas. Pagka-sample sa yung pacer, ito ay malis at dapalas. Ganyan lumetra, dapat solid, mapabugbugan man o gera. Yung iskema, walang world peace, pero pasok pa rin sa meta. Isa kang dakilang paminta pag umapir ka pa ganto. Kay Bitrom nga, lumaban siya, pang bromance yung datingan nyo. Kaya siopaw din pala, binabansag sa baklang to, kasi alam mong pusi ka sa kaloob-looban mo. At pag nag-reference tong anime, kinang ina ang kalat. Kay Marco Lacson yung papel at siya ang nagpalapad. Naruto man all the way, bumabakat yung banat. At pag-usapang anime na kay Gregoryong Talas. Okay. At hindi bagay sa'yo pagiging Kristo. Kasi isa kang tao na mabisyo, na bisto, pag-aadik. At yung pangalan pa ni Kristo, kanyang pinantatakip. Yung ebidensya sa presinto, ako pa maghahatid. Pagsapit ng 25, tong Kristo ipaparade. Ngalan ni Kristo tangan-tangan pag sumasampa sa laban. Pero ba't hinahayaan mo na matapak-tapakan? Gamit lubid gagawaran, sabay hila ng sagaran, gang tuluyan yung paa niya ay wala nang masayaran. At ang kamalas-malasan, ito'y hindi ko bibitawan hanggang tuluyan kang umabot dun sa kataas-taasan. At siya rin daw si kamatayan. Ilang taon niya ng kudayan. Ako laging kinukontent, tawagin mo kong kabuhayan. You know? At last, kahit ibuhos pa yung letra, di uubra ang yung pabida. Dahil ngayon sa bagong meta, iba yung libram ng yung era. At hindi kita ka-match, sadyang ako lang ay nag-game boss. Bigyan mo ko ng malakas nang lumabas ulit si Kratos. Okay. Yung round 2 ay round 3. Medyo, akala ko, sabi ko nga diba, sa rebat pa lang ni Lipcram, para sa akin tapos na yung battle. Pero, sa content, medyo nakulangan ako kasi hindi yun yung ina-expect kong content ni Lipcram sa round 3. Syempre, nag-expect ako ng kung ano yung content niya sa rounds 1 and 2. Ganun din yung magiging atake sa round 3. Pero, feeling ko nagkulang ng konti
no? Siguro ito yung pinaka strongest round ni Goryo, yung round 3, pero bibigyan ko ng 8 yon. Parang para sa akin hindi naging enough yon para maging 10 or maging 9. So 8 points ang ibibigay ko doon. So 22, 7, 7, 8, 14, 8, 22 points para kay Goryo. Si Lipcram may 20 na sa rounds 1 and 2. So 2 points na lang para tumabla. 3 points para manalo, pero di nga tayo nagbibigay ng ganun. 6 points ang pinakamababa natin binibigay. Pero round 3 ni Lipcram, ito siguro yung pinaka worst na round para sa akin. Weakest round ni Lipcram para sa battle na to. Siguro nag-expect lang ako na magiging consistent si Lipcram from rounds 1 to 3, na ganun yung content, na ganun yung atake. Nawala yung para sa akin nawalan ng effectivity yung round 3 no. Hinahanap ko naman, nakinig naman ako, kita nyo naman yung pakikinig ko, pero feeling ko kulang nagkulang talaga si Lipcram dito, kasi sa alam mo yon, yung round 1 niya, 'di ba? Biglang bulusok, biglang nitro, 'di ba nga sabi ko sa inyo, flat tapos biglang nitro, ang lakas nun. Tapos yung round 2 ganun din, biglang lumakas din, 'di ba? Tapos round 3 ina-expect ko pa rin yung bigla ang paglakas, pero yun, hindi natin narinig yung ganun sa round 3 ni Lipcram. Pero para sa akin kanya pa rin yun. Kung battle ng round 3 yung pag-uusapan, sa kanya pa rin yun. Mas malinaw, content wise, kinukumpara ko lang naman yung content ni Lip sa round 3 niya dun sa rounds 1 and 2 'di ba? Pero sa round 3 nila parehas, mas lamang pa rin si Lipcram dun. So yun, 29 points para kay Lipcram. All 3 rounds Lipcram yun, 29 to 22. Malinaw yon sa first 2 rounds pa lang, tangina nakuha na ni Lip yun. Pero round 3 naging dikit dahil sa lumakas yung Goryo yung talas doon, pero round 3 naman ni Lipcram humina siya doon. Pero sa pagkakahimay natin, all 3 rounds nakuha ni Lipcram yun, 29 to 22. Goryo yung talas versus Lipcram, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Check. At ang boto ng hurado, 5-0, magingay para kay Lipcram. Maraming shoutout nga pala kay Sir Gio. Isa yan sa mga nire-respect. So yun, malinaw naman, no? Judges tayo. Salamat. Siyempre kay Sir Arik at Lipcram. Yeah, salamat. J-Black, binoto ko si Lipcram, all 3 rounds, lahat ng punches niya, tumama, ayos naman si Goryo, pero isang ibabaw lang si Lipcram at Dahil na akong binoto sa Lipcram all 3 rounds. Props pa rin kay Lipcram para sa akin overall. Performance-wise, angle, chumik-chumik din sa Goryo Talas. Pero props kay Goryo Talas. Yun, boto ko Lipcram, round 1, dikit pa siya. Pwedeng kay Lipcram or kay Goryo. Pero feeling ko 2 at 3. Talagang Lipcram mas effective. Although maganda yung angles ni Goryo, mas nakaka-generate ng punchline si Lipcram sa nakikita naman niyang angles. Lipcram, all 3 rounds, punches strong, punches So, ayun guys, Lipcram, no? All 3 rounds. So, actually, wala na akong ibang sasabihin pa sa naging outcome ng battle. Para sa akin, sobrang linaw naman na nakuha ni Lipcram yung battle na to. So, yun lang. Wala na akong masyadong sasabihin pa dito. So, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Kasi wala naman na akong explain pa. Nasabi ko naman during the battle. And yung explanation ng mga judges, sobrang bilis na yon. Kasi klarong-klaro na naging effective talaga si Lipcram dito. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.